isang basurahan. Iyan ang tingin nila sa pagkatao ko. Habang nagkakasayahan sila sa ibabaw ng aking mga luha, walang awang niyurakan ni Clara ang aking dangal. Tinawag akong magnanakaw sa harap ng mga taong pinaglilingkuran ko. Akala nila mananatili akong pipi sa dilim. Ngunit paano kung ang mismong basurang itinapon nila ang magiging punyal na dudurog sa kanilang kasakiman? Hahayaan ko ba silang manalo? Isang basurahan. Iyan ang tingin nila sa aking pagkatao. Habang nagkakasayahan sila sa ibabaw ng aking mga luha, walang awang niyurakan ni Clara ang aking dangal. Ngunit hindi ko inasahan na ang mismong basurang itinapon nila ang magiging punyal na dudurog sa kanilang kasakiman. Hindi na ako ang babaeng yuyuko na lamang sa dilim. Hahayaan ko ba silang manalo at angkinin ang huling halakhak? Pati ba naman pagpupunas ng salamin, hindi mo magawa ng tama? Ano bang silbi mo rito, kundi ang maging palamuti ng kahirapan sa kumpanyang ito? Isang malamig at basang-basahan ang bumalandra sa mismong mukha ni Rosa. Ang maruming tubig mula rito ay gumapang pababa sa kanyang pisngi. Humalo sa mga luhang pilit niyang pinipigil na tumulo. Nakaluhod siya sa malamig na marmol ng banyo ng mga pinuno ng kumpanya. Maingat niyang nililinis ang bawat sulok, kinukuskos ang sahig hanggang sa sumakit ang kanyang mga balikat. Ginagawa niya ang lahat upang patapusin ang trabaho ng maaga dahil alam niyang sa isang madilim na sulok ng gusaling iyon, naghihintay ang kanyang siyam na taong gulang na anak na si Maya, gutom at nilalagnat. Parang may tinik na bumara sa lalamunan ni Rosa, na manhid ang kanyang mga daliri na nakakuyom sa hawak na pamunas. Parang umiikot ang kanyang paningin sa sobrang panginginig ng kanyang buong katawan, ngunit pinili niyang ibaba ang kanyang ulo. Nasanay na siyang maging anino, isang taong walang boses at walang karapatang masaktan. Pasalamat ka at pinulot ka namin mula sa estero. Kung hindi dahil sa utang na loob mo sa asawa ni Don Gabriel, matagal na kitang sinipa palabas. Linisin mo yan. Ngayon din. Ang matutulis na takong ni Clara, ang tagapamahala ng mga manggagawa, ay marahas na umikot at naglakad palayo. Ang bawat hakbang nito ay tila pagtapak sa naiiwan pang dangal ni Rosa. Tinapos ni Rosa ang paglilinis ng walang imik. Pilit niyang inalis ang dungis sa kanyang uniforme bago siya naglakad patungo sa madilim na bahagi ng hagdanan kung saan bihira ang dumaan. Doon, sa ibabaw ng isang lumang bag na pinaglumaan ng panahon, nakayuko ang maliit na bulto ni Maya. Nakapulupot ang maliliit na braso ng bata sa sariling mga binti upang labanan ng ginaw na tumatagos sa kanyang manipis na damit. Lumapit si Rosa ng walang ingay. Ang kanyang magaspang at bitak-bitak na mga kamay na sumasalamin sa taon-taon niyang pagbabanat ng buto ay dahan-dahang humaplos sa noo ng anak. Mainit pa rin ang bata. Ang bawat paghinga ni Maya ay tila isang patalim na humihiwa sa dibdib ng isang ina. Gumalaw si Maya at iminulat ang kanyang mga mata. Sa kabila ng pagod at sakit, pilit nang ngumiti ang bata. Inay, tapos na po kayo. May naitabi po akong kalahating pandesal kanina. Baka po gutom na kayo. Parang pinipiga ang puso ni Rosa. Siya ang ina. Siya dapat ang nag-aalaga at nagbibigay ng lahat. Ngunit ang kanyang anak pa ang nag-aalala sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit si Maya. Ibinaon ang kanyang mukha sa buhok ng bata. Ipinangako niya sa sarili na titiisin niya ang lahat ng pangaalipusta. Lahat ng pambabalahura, mabuhay lamang ang kanyang kaisa-isang yaman. Bago pa man sila makatayo upang umuwi, isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Bakit ba amoy estero ang hallway na ito? Si Attorney Mateo, ang nangungunang abogado ng kumpanya. Tiningnan niya ang mag-ina mula ulo hanggang paa na tila ba nakakita siya ng nakakadiring insekto na gumagapang sa kanyang malinis na paligid. Kung gagawin ninyong motel ang fire exit, siguraduhin niyo namang hindi umaabot ang asim ninyo sa opisina ko. Nakakasira ng araw
Wala ba kayong mga bahay? Agad na inihila ni Rosa si Maya sa kanyang likuran. Pilit na itinatago ang anak mula sa malupit na paningin ng abogado. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa makintab na sapatos ng lalaki. Patawad po, Sir Mateo. Aalis na po kami. Pasensya na po talaga. Naglakad palayo si Mateo. Nag-iiwan ng nakakasulasok na amoy ng mamahaling pabango na tila lumalason sa hangin. Nang makalayo ito, nanghihinang napasandal si Rosa sa pader. Kinuha niya ang isang lukot na papel mula sa bulsa ng kanyang palda. Isa itong resibo mula sa ospital, isang nakapanlulumong halaga ng utang para sa gamot sa puso ni Maya na kailangan nilang bayaran bago matapos ang linggo. Tiningnan niya ang natutulog na anak sa kanyang bisig. Sa gitna ng malamig at madilim na pasilyong yon, isang mabigat na tanong ang gumutay sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kakayaning maging basahan kung ang bukas ay nagbabanta na ubusin pati ang huling hininga ng kanyang anak? Napakatahimik ng loob ng opisina ni Don Gabriel. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang marahang pagkumpas ng kamay ni Rosa habang pinupunasan ang malalaking bintana. Ang bawat pahid niya ay maingat, tila natatakot na makalikha ng kahit anong ingay na makakaabala sa lalaking nakaupo sa likod ng dambuhalang mesa. Para kay Don Gabriel, si Rosa ay bahagi lamang ng mga gamit sa silid, isang anino na dumarating at umaalis nang hindi kailangang pansinin. Lumingon sandali si Rosa sa nakasaradong pinto ng maliit na silid sa gilid ng opisina, kung saan pinayagan niyang manatili si Maya habang naglilinis siya. Alam niyang labag sa patakaran ang magdala ng bata, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang init ng lagnat ni Maya ay tila nanunuot din sa kanyang dibdib, ngunit kailangan niyang kumilos. Bumaling ang kanyang paningin sa isang nakakwadrong larawan sa ibabaw ng mesa ni Don Gabriel. Isang magandang babae na may napakamongheng na ngiti, si Doña Isabela, ang yumaong asawa ng kanyang amo. Biglang bumalik ang gunita ni Rosa 7 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong yon, si Maya ay isang sanggol na naghihingalo dahil sa matinding pulmonya. Wala siyang pera, wala siyang malalapitan. Si Doña Isabela ang nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital, ang nagbigay sa kanila ng tirahan, at ang nagpasok sa kanya sa kumpanyang ito. Utang ko ang buhay ng anak ko sa pamilyang ito. Bulong ni Rosa sa kanyang sarili habang nararamdaman ang bigat ng tanikala ng utang na loob sa kanyang puso. Kahit gaano pa kasakit ang mga salita ni Clara, kahit gaano pa katindi ang pagod, mananatili siya. Hindi niya kayang talikuran ng kabutihang ipinamalas ng yumao. Samantala, sa labas ng opisina, sa tapat ng sandaang basurahan ng VF Lounge, nakaupo si Maya sa sahig. Ang kanyang maliliit na daliri ay maingat na naghahalukay sa mga itinapong papel. Para sa ibang bata, basura ang mga ito, ngunit para kay Maya, ito ang kanyang mundo ng laro. Wala siyang mamahaling laruan, kaya ang mga papel na may iba't ibang sulat at pirasong punit-punit ang nagsisilbing puzzle niya. Nakakita siya ng mga piraso ng asul na papel na tila sinadyang punit-punitin ng pino. Inilagay niya ito sa kanyang lumang kahon ng biskwit, ang kanyang kahon ng kayamanan. Sa murang edad, natututunan na ni Maya ang maging mapagmasid. Napansin niya ang madalas na pagbulong ni Attorney Mateo at Clara sa dulo ng pasilyo, ang kanilang mga balisang tingin sa tuwing dadaan ang ibang opisyal ng kumpanya. Siguraduhin mong walang maiiwang bakas, Clara. Kapag nalaman ni Don Gabriel ang tungkol sa nawawalang pondo, pareho tayong mabubulok sa kulungan. Ang boses ni Mateo ay tila isang mabalasik na bulong na dumaan sa pandinig ni Maya habang nagtatago siya sa likod ng malaking paso ng halaman. Huwag kang mag-alala. May naisip na akong paraan. Ang kailangan lang natin ay isang taong madaling idiin, isang taong walang kakayahang lumaban. Tugon ni Clara
At ang kanyang mahinang tawa ay tila isang malansang tunog na humalo sa katahimikan ng gabi. Hindi naintindihan ni Maya ang lahat ng kanilang sinabi, ngunit naramdaman niya ang malamig na takot na gumapang sa kanyang balat. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang kahon ng biskwit at dahan-dahang gumapang pabalik sa opisina ni Don Gabriel, kung saan abala pa rin ang kanyang ina sa paglilinis ng mga mantsang hindi naman nakikita. Nang mag-angat ng tingin si Don Gabriel mula sa kanyang binabasang dokumento, sandali niyang nasulyapan si Rosa. Ang mga mata ng babae ay puno ng pagod, ngunit may bakas ng katapatan na tila hindi niya kayang unawain. Agad din niyang iniwas ang kanyang tingin. Para sa kanya, ang mga taong tulad ni Rosa ay mga dumaan lamang sa kanyang buhay upang gumawa ng mga maliliit na bagay na hindi niya kayang gawin. Hindi niya alam na ang babaeng ito, na hindi niya man lang magawang batiin ng magandang gabi, ang tanging may hawak ng alaala ng kabutihang iniwan ng kanyang asawa. Isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang gumitla sa katahimikan. Pumasok si Mateo, ang kanyang mukha ay balot ng pekeng ngiti. Don Gabriel, kailangan po nating pag-usapan ang huling ulat ng audit. May mga ilang irregularidad na kailangang ayusin bago ang anibersaryo bukas, sabi ni Mateo, habang ang kanyang mga mata ay pasulyap-sulyap kay Rosa na tila binabantayan ang bawat galaw nito. Tumango si Gabriel at sinenyasan si Rosa na lumabas na. Habang naglalakad si Rosa palabas, hila-hila ang kanyang cart ng mga gamit sa paglilinis, hindi niya napansin ang mapanuring tingin ni Mateo na nakatitig sa kanyang locker sa dulo ng silid. Isang plano ang unti-unting nabubuo sa isipan ng abogado. Isang planong sisira sa buhay ng taong tanging pangarap lang ay ang makitang gumaling ang kanyang anak. Sa loob ng isang madilim na silid na puno ng amoy ng lumang leather at sigarilyo, maugong ang bawat paghinga ni Attorney Mateo. Nakatayo siya sa harap ng isang makinang panggutay ng papel. Ngunit ang ingay nito ay biglang naputol. Ang makina ay tumigil, nabara ng napakaraming dokumentong pilit nitong kinakain. Walang kwentang makina, bulong ni Mateo habang marahas na hinila ang mga papel na hindi natapos gupitin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at kaba. Huminahon ka, attorney. Mas lalo tayong paghihinalaan kung magpapanik ka. Ani Clara habang dahan-dahang humihit-hit ng kanyang manipis na sigarilyo. Ang bawat usok na inilalabas niya ay tila isang lason na dahan-dahang lumalaganap sa silid. Lumapit siya sa mesa at nagsimulang punit-punitin ang mga dokumento gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang tunog ng paglilibing sa katotohanan. Ang mga taong tulad ni Rosa ay ipinanganak para maging tagasalo ng ating mga dumi. Patuloy ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng puot at pagmamaliit. Sila ang mga taong tinitingnan, ngunit hindi nakikita. Sila ang perpektong panakipbutas dahil sino ba ang maniniwala sa isang basurera laban sa isang respetadong abogado at isang manager. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Clara ang isang piraso ng papel na nakasingit sa ilalim ng mga folder. Isa itong sertipiko ng pagkilala para kay Maya bilang isang honor student. Kinuha niya ito, tiningnan ng may pangungutya, at pagkatapos ay ginamit ito upang punasan ang pulang mantsa ng wine sa kanyang mamahaling baso. Pagkatapos ay itinapon niya ang basang sertipiko sa basurahan nang walang kahit anong bakas ng konsensya. Samantala, sa kabilang bahagi ng gusali, nakaupo si Rosa sa isang lumang silya sa loob ng storage room. Hawak niya ang isang basong tubig at 2 piraso ng murang gamot para sa sakit ng katawan. Ang bawat buto niya ay tila humihiyaw sa pagod at ang kanyang likod ay tila nabali na sa maghapong pagkayuko. Hindi niya alam na ilang metro lang ang layo sa kanya. Ang kanyang dangal ay dahan-dahan nang nilalamon ng dilim. Kailangan ko lang matapos ang linggong ito, bulong ni Rosa sa sarili habang minamasahe ang kanyang mga binti.
para sa gamot ni Maya. Konting tiis na lang. Sa labas ng silid, dahan-dahang gumagapang si Maya patungo sa desk ng receptionist na wala ng tao. Ang kanyang maliit na puso ay tumitibok ng mabilis. Nakita niya ang isang kordon ng tape na naiwan sa ibabaw ng mesa. Alam niyang mali ang kumuha ng hindi sa kanya, ngunit kailangan niya ito. Kailangan niyang pagdikitin ang mga puzzle na nakuha niya mula sa basurahan para maipakita sa kanyang ina na ang mga itinapon ng iba ay maaari pang mabuo. Dahan-dahan niyang kinuha ang tape at mabilis na bumalik sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa ninakaw na gamit. Hindi niya alam na ang mga puzzle na binuo niya sa dilim ang tanging magiging liwanag sa gitna ng unos na darating. Bumalik ang katahimikan sa opisina ni Mateo, ngunit ang tensyon ay nananatiling mabigat. Tinapos ni Mateo ang pag-inom ng kanyang brandy at tumingin ng diretso kay Clara. Siguraduhin mong mailalagay ang mga pekeng ebidensya at ang nawawalang pera sa locker ng basurerang iyan bukas ng gabi bago magsimula ang programa. Utos ni Mateo. Ang kanyang tinig ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kapag nagsalita na si Don Gabriel sa harap ng mga donor, doon natin sisimulan ang pagsabog. Sisiguraduhin nating wala na siyang matatakbuhan. Tumango si Clara ng may masamang ngamamngiti. Ang plano ay nakahanda na at ang bitag ay dahan-dahan nang nagsasara sa paligid ng isang inang walang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw sa dulo ng pasilyo, kung saan ang anino ng mga gamit sa paglilinis ay tila mga higanteng nagmamasid, nakaupo si Maya sa sahig. Ang kanyang maliliit na balikat ay bahagyang nakakuba habang ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa mga piraso ng asul na papel sa kanyang harapan. Ang bawat gilid ng papel ay kasing talim ng pangungutya ng mga taong nakasuot ng seda. At sa bawat pagkakamali ng dikit, ang talim nito ay humihiwa sa malambot na balat ng kanyang mga daliri. May maliliit na butil ng dugo na sumisibol sa dulo ng kanyang mga kuko. Nag-iiwan ng maputlang mantsa sa malinaw na tape na kanyang ginagamit. Ngunit hindi iniinda ng bata ang hapdi. Para sa kanya, ang bawat pirasong kanyang pinagdurugtong ay isang bahagi ng pag-asang maibabalik ang kaayusan sa mundo ng kanyang ina. Sa kanyang murang isipan, ang gulo ng mga punit na papel na ito ay katulad ng gulo ng kanilang buhay. Kailangang pagtiyagaan, kailangang buuin ng dahan-dahan hanggang sa maging malinaw ang larawan. Nabalik ang diwa ni Rosa nang matapos niya ang huling silya sa conference room. Sa kanyang paglalakad, patungo sa kinaroroonan ng anak, nakita niya ang maliit na bulto ni Maya na abala sa paggawa ng kung anong bagay sa dilim. Nang lumapit siya at makita ang mga sugat sa daliri ng anak, tila 1,000 karayom ang tumusok sa kanyang puso. Nakaluhod na niyakap ni Rosa ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa likod ng manipis na damit ni Maya. Anak, bakit mo ginagawa ito? Tignan mo ang mga kamay mo. Puro sugat na. Ang boses ni Rosa ay nanginginig sa pagsisisi. Pakiramdam niya ay wala siyang kwentang ina dahil hindi man lang niya mabilhan ng kahit anong laruan ng anak. Kaya pati ang basura ay pinaglalaruan na nito. Ngunit nag-angat ng tingin si Maya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kabila ng lagnat at pagod. Iminuwestra niya ang mga papel na dahan-dahan nang nabubuo sa loob ng lumang lata ng biskwit. Huwag po kayong umiyak, inay. Para sa inyo po ito. Sabi niyo po kasi, gusto niyo laging maayos ang lahat. Tignan niyo po, buo na ang puzzle ko. Huwag niyo na po itapon ha. Ito po ang kayamanan natin. Bulong ni Maya bago niya isinara ang takip ng lata at ibinigay ito sa kanyang ina. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang mansyong kasing lawak ng disyerto, nakatayo si Don Gabriel sa tapat ng malaking bintana. Hawak niya ang isang baso ng alak, ngunit ang init nito
ay hindi kayang tunawin ng yelo sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng kanyang tahanan ay sumisigaw ng pangalan ng kanyang yumaong asawa. Mayaman siya, makapangyarihan, ngunit sa bawat gabi na lumilipas, pakiramdam niya ay isa lamang siyang multo na naglalakad sa sarili niyang buhay. Ang katahimikan sa paligid niya ay tila isang mabigat na kumot na dahan-dahang sumasakal sa kanyang huling hininga ng kaligayahan. Hindi niya alam na sa isang madilim na locker room sa kanyang kumpanya, ang katahimikan ay binalot ng isang nakakatakot na presensya. Dahan-dahang pinihit ni Clara ang doorknob ng silid kung saan nakahanay ang mga locker ng mga manggagawa. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng marahang tunog na nagpapatalon sa puso ng sino mang makakarinig sa gitna ng gabi. Hawak niya ang isang makapal na sobre. Ang laman nito ay hindi lamang pera, kundi ang hatol na wawakasan ang bawat pangarap ni Rosa. Bukod sa dilim, ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Clara na tila isang ahas na handa ng magbuga ng lason. Lumapit siya sa locker na may pangalang Rosa at sa pamamagitan ng isang susing hindi dapat sa kanya, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng bakal na tila ba binubuksan niya ang pintuan ng impyerno para sa mag-ina. Ang bawat paghinga ni Clara sa loob ng masikip na locker room ay tila may kasamang lason. Sa kabila ng dilim, ang kislap ng kanyang mga mata ay nagniningning sa masamang hangarin. Maingat niyang pinihit ang susi sa trangka ng locker ni Rosa at ang mahinang tunog ng bakal na nagkiskisan ay tila isang babala na walang nakarinig. Dahan-dahan niyang isiniksik ang makapal na sobre sa loob ng bulsa ng lumang jacket ni Rosa. Isang jacket na kupas na ang kulay at puno ng tahi, ang tanging proteksyon ng babae laban sa ginaw ng gabi. Kasunod nito ang ilang piraso ng dokumentong may selyo ng kumpanya. Nang maisara ang pinto ng locker, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clara. Para sa kanya, ang bawat pangarap ni Rosa ay parang isang langgam na madaling tirisin sa ilalim ng kanyang mamahaling sapatos. Kinaumagahan, dumating si Rosa na may mabigat na pakiramdam. Nang tumapat siya sa kanyang locker, agad niyang napansin ang isang manipis na gasgas sa paligid ng susi. Kumaba ang kanyang dibdib, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang kinakapa ang trangka. Mukhang maayos naman ang lahat sa loob, ngunit ang hanging umiihip sa loob ng silid ay tila nagdadala ng isang babalang hindi niya mabasa. "Inay, bakit po kayo natulala?" tanong ni Maya habang hinihila ang laylayan ng palda ng ina. "Wala anak, pagod lang ito," tugon ni Rosa. Ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa gasgas sa bakal. Isinantabi niya ang kaba at nagsimulang magtrabaho. Habang naglalakad si Rosa sa malawak na pasilyo bitbit ang kanyang mga gamit, nakasalubong niya si Don Gabriel. Ang lalaki ay abala sa pagbabasa ng mga papeles habang naglalakad. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, dumulas ang gintong ballpen mula sa kanyang kamay at gumulong sa sahig. Huminto ito sa mismong paanan ni Rosa. Mabilis na yumuko si Rosa at pinulot ang ballpen. Sa loob ng ilang sandali, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita ni Gabriel ang pamumula ng mga mata ni Rosa dahil sa puyat, ang mga lamat sa kanyang balat na dala ng matinding pagtatrabaho, at ang isang uri ng katapatan na bihirang makita sa mga taong nakapaligid sa kanya. May kung anong kirot na dumaan sa puso ng hari ng kumpanya, isang paalala ng pagmamahal na nawala sa kanya. "Salamat," maikling tugon ni Gabriel. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig ng dati. May bahid ng pagkilala sa pagkatao ni Rosa na hindi nito inaasahan. Mula sa malayo, nakatingin si Clara. Ang kanyang mga kamao ay naggingit-ngit sa selos. Hindi niya matanggap na ang isang hamak na basurera ay makakatanggap ng kahit katiting na pansin mula sa lalaking matagal na niyang pinapangarap. Ang kislap ng pagkilala
sa mga mata ni Gabriel ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Hindi ito maaari. Bulong ni Clara sa sarili habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong kahit ang anino mo ay hindi na nanaisin pang makita ni Don Gabriel. Biglang umalingaw-ngaw ang boses mula sa mga speakers sa bawat sulok ng gusali. Ang anunsyo ay tila isang hatol na nagpatahimik sa lahat. Magandang umaga sa lahat. Pinaaalalahanan ng bawat empleyado, kabilang ang mga maintenance staff, na sa pilitan ng pagdalo sa Grand Anniversary Gala at Charity Auction ngayong gabi sa main hall. Walang sino man ang pahihintulutang lumiban. Nabitawan ni Rosa ang kanyang hawak na basahan. Ang gabi ng selebrasyon na dapat ay puno ng katuwaan ay tila naging isang malaking bitag na dahan-dahang nagsasara sa kanyang paligid. Tiningnan niya si Maya na nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang kahon ng biskwit at naramdaman ni Rosa ang isang uri ng takot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang ingay ng malakas na tugtugin at ang tawanan ng mga bisitang nakasuot ng mamahaling sutla ay tila isang malupit na biro para kay Rosa. Sa gitna ng nagniningning na main hall, kung saan ang mga chandelier ay tila mga bituing bumaba mula sa langit, abala siya sa paglalakad nang mabilis. Pasan ang bigat ng isang malaking tray ng mga basong may lamang mamahaling alak. Ang kanyang mga binti ay tila gawa na sa bakal sa sobrang pamanhid at ang butil ng pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo pababa sa kanyang mga mata na nagbibigay ng hapdi na tila ba ang mismong paligid ay ayaw sa kanyang presensya. Sa isang malayo at madilim na sulok, sa ilalim ng mahabang mesa na nababalutan ng puting tela, nakakubli si Maya. Yakap-yakap niya ang kanyang lumang lata ng biskwit, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng seguridad sa gitna ng mundong hindi para sa kanila. Ang kanyang maliliit na mata ay nakabantay sa bawat galaw ng kanyang ina, puno ng pag-aalala at pagmamahal. Biglang huminto ang musika. Ang katahimikan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na katuwaan ng mga tao. Umakyat si Attorney Mateo sa entablado. Ang kanyang mukha ay seryoso at tila nagdadala ng isang mabigat na balita. Mga kaibigan, humihingi ako ng paumanhin sa pagkaantala ng ating selebrasyon. Simula ni Mateo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Ngunit isang malungkot na balita ang kailangan nating harapin. Napag-alaman namin na ang pondo para sa ating charity auction, ang perang dapat ay para sa mga batang nangangailangan, ay ninakaw mula sa ating vault kaninang hapon lamang. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa silid. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Clara sa gitna ng hall. Ang kanyang daliri ay nakaturo ng diretso sa nangangatal na si Rosa. "Hulihin ang babaeng yan!" Ang sigaw ni Clara ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Rosa. Siya lamang ang tanging taong nakitang pabalik-balik sa opisina bago nawala ang pera. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Bago pa man makapagsalita si Rosa, dalawang malalaking lalaki mula sa security ang marahas na sumunggab sa kanyang mga braso. Ang tray na kanyang hawak ay bumagsak sa sahig at ang tunog ng mga basong nabasag at ang pagtalsik ng alak sa malinis na taldo ay tila isang simbolo ng kanyang pagkatao na winawasak sa harap ng lahat. "Wala po akong kinalaman. Maawa po kayo." Ang sigaw ni Rosa ay naputol ng mabilis siyang hininga ng mga gwardya. Ang bawat hakbang nila ay tila pagkaladkad sa kanya patungo sa bitayan. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Maya ang lahat. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilin ang isang pagsigaw na maaaring lalong magpahamak sa kanyang ina. Nakita niya ang bawat patak ng luha ni Rosa, ang bawat pag-aray nito habang hinihila ang kanyang mga braso. Sa gitna ng kaguluhan, nang magtagpo ang kanilang mga mata, marahang umiling si Rosa. Ang kanyang tingin ay tila nagsasabing, "Manatili ka riyan, anak.
Huwag kang lalabas. Isang huling mensahe ng proteksyon bago siya tuluyang mailayo ng mga kalalakihan. Pinaligiran sila ng mga bisita. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at pangungutya. Sa dulo ng bulwagan, binuksan ng isa pang gwardya ang locker ni Rosa na dinala sa harap ng lahat. Isang malakas na pagkalampag ng bakal ang narinig nang pilit itong buksan. Mula sa loob ng locker, nalaglag ang isang makapal na sobre. Ang mga bungkos ng pera at ang ilang mga dokumentong may selyo ng kumpanya ay nagkalat sa taldo, tila mga dahong tuyo na winawalis ng malakas na hangin. Ang bawat matang nakatingin ay tila mga hukom na nagbabana ng hatol bago pa man makapagtanggol ang akusado. Kinuha ni Clara ang mikropono mula sa kamay ni Mateo. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa galit at masamang katuwaan. Ang kanyang boses na pinalakas ng mga speaker sa bawat sulok ng bulwagan ay tila isang matalim na kutsilyo na pilit hinihiwa ang bawat bahagi ng pagkatao ni Rosa. Tingnan ninyong mabuti ang mukhang ito. Ang sigaw ni Clara habang itinuturo ang nangangatal na si Rosa. Ang mukha ng isang linta. Isang taong pinulot natin mula sa putikan. Binigyan ng pagkakataong mabuhay ng marangal. Ngunit ano ang isinukli? Ninakawan tayo. Ninakawan niya ang mga batang dapat ay makikinabang sa pondong ito. Napakawalang hiya mo, Rosa. Sa gitna ng kahihiyan, bumagsak si Rosa sa kanyang mga tuhod. Hindi niya alintana ang matatalim na piraso ng kristal mula sa mga basong nabasag na ngayoy bumaon sa kanyang balat. Ang bawat pagdiin ng kanyang tuhod sa sahig ay nagdadala ng matinding hapdi. Ngunit mas masakit ang bawat salitang ibinabato sa kanya. Ang dugong dahan-dahang lumalabas mula sa kanyang mga sugat ay tila hindi sapat upang bayaran ang kasalanang hindi naman niya ginawa. Maawa po kayo. Hindi ko po magagawa iyan. Ang pakiusap ni Rosa, ang kanyang boses, ay halos isang bulong na lamang dahil sa walang tigil na pag-iyak. Natanaw ko po ang utang na loob ko kay Doña Isabela. Hinding-hindi ko po sisirain ang pangalan ng pamilyang tumulong sa amin. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Mateo. Lumapit siya kay Rosa. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Huwag mong gamitin ang pangalan ng yumao para iligtas ang sarili mo. Ang mga ebidensya ay hindi nagsisinungaling, Rosa. At dahil sa ginawa mo, hindi lang kulungan ang naghihintay sa iyo. Bukas na bukas din, makikipag-ugnayan ako sa mga otoridad upang kunin ang anak mo. Hindi nararapat na palakihin ang isang bata sa piling ng isang magnanakaw. Ang bawat salita ni Mateo ay tila isang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Rosa. Ang mawala si Maya ay kasing sakit ng pag-alis ng kanyang sariling puso mula sa kanyang dibdib. Namanhid ang kanyang buong katawan at ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol ng kamatayan. Sa malayo, nakatayo si Don Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa. May kung anong bahagi ng kanyang isipan ang nagsasabing may mali sa nangyayari. Nakita niya ang pagkadurog ni Rosa, ang paraan ng pagkapit nito sa sahig, na tila ba ito na ang huling bagay na nag-uugnay sa kanya sa mundo. Ngunit ang makapal na sobre ng pera at ang mga dokumento sa sahig ay isang katotohanang hindi niya mapabulaanan. Ang katahimikan ni Gabriel ay tila isang pahintulot sa kalupitang nangyayari sa kanyang harapan. Gawin niyo na ang gusto niyo. Amamin ko na ang lahat. Huwag niyo lang kunin ang anak ko. Ang hikbi ni Rosa ay tila isang pagsuko sa dilim. Handa siyang tanggapin ang lahat ng putik, lahat ng kahihiyan, at kahit ang rehas ng kulungan, huwag lang mawalay sa kanyang kaisa-isang yaman. Isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa labas ng gusali. Ang asul at pulang ilaw ay tumamatagos sa malalaking bintana ng bulwagan, tila mga aninong handang lumamon sa huling pag-asa ng isang inang wala ng matakbuhan. Sa gitna ng katahimikan na tila ba ang buong mundo ay huminto sa paghinga, isang marahang tunog ng mga yabag ang narinig mula sa gilid ng bulwagan.
Ang bawat hakbang ng maliliit at maruming paa ni Maya sa ibabaw ng makintab na marmol ay tila isang malakas na tambol na pumupunit sa tensyon ng paligid. Ang bata, na ang damit ay gusot-gusot at ang buhok ay gulo-gulo, ay dahan-dahang lumabas mula sa dilim ng kinaroroonan niya. Mahigpit niyang yakap ang isang lumang lata ng biskwit na kinalawang na ng panahon. Nang makita ni Clara ang bata, agad siyang sumigaw habang ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sino ang nagpapasok sa batang pulubi na ito rito? Kunin niyo siya at itapon sa labas kasama ng kanyang magnanakaw na ina. Susunggaban na sana ng isang gwardya si Maya, ngunit isang malamig at matigas na tinig ang bumasag sa hangin. Huwag niyo siyang hawakan. Hayaan niyo siyang lumapit. Si Don Gabriel ang nagsalita. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kalituhan, ay ngayon nakatuon lamang sa bata. May kung anong lakas ang nakita niya sa mga mata ni Maya na tila ba hindi ito natatakot sa lahat ng taong nakapaligid sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Maya sa kanyang ina na nakaluhod pa rin sa sahig. Hinawakan niya ang kamay ni Rosa. Ang kanyang maliliit na daliri ay humahaplos sa mga sugat sa tuhod nito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Don Gabriel at iniabot ang kanyang daladalang lata ng biskwit. Lolo Gabriel, ito po ang mga itinapon nila sa basurahan. Ang boses ni Maya ay maliit ngunit malinaw, tumatagos sa bawat sulok ng bulwagan. Sabi po ni Inay, kailangang ayusin ang mga nasira, kaya po binuo ko ang puzzle na ito. Tignan niyo po, nakasulat po rito ang pangalan nila. Sa gitna ng panginginig ng mga kamay ni Attorney Mateo at ang unti-unting pamumutla ng mukha ni Clara, dahan-dahang binuksan ni Don Gabriel ang takip ng lata. Ang tunog ng pagbukas ng bakal ay tila isang hatol na nagpatahimik sa lahat. Mula sa loob, inilabas ni Gabriel ang ilang piraso ng asul na papel na maingat na pinagdugtong-dugtong gamit ang malinaw na tape. Ang mga bakas ng tuyong dugo mula sa mga sugat sa daliri ni Maya ay makikita pa rin sa mga gilid ng papel. Habang binabasa ni Gabriel ang bawat salitang nakasulat sa mga pinagdugtong na papel, ang kanyang panga ay naginggit-ngit at ang kanyang mga mata ay nag-alab sa matinding galit. Ang mga dokumentong yon ay ang orihinal na utos para sa paglilipat ng pondo patungo sa isang pribadong bank account sa ibang bansa. At ang pirma ni Attorney Mateo ang nagniningning sa ilalim nito. Ito ba ang puzzle na sinasabi mo, Mateo? Ang tanong ni Gabriel ay tila isang mahinang bulong ngunit puno ng panganib. Ang hangin sa loob ng bulwagan ay tila lalong naging mabigat. Tumingin si Gabriel kay Mateo at Clara. Ang kanyang titig ay sapat na upang malunod ang sinumang tumingin dito. Nabitawan ni Mateo ang kanyang baso ng alak at ang pagbasag nito sa sahig ay tila hudyat ng pagguho ng kanyang buong mundo. Hindi na niya magawang magsalita. Ang kanyang dila ay tila naging bato sa sobrang takot. Samantala, si Clara ay unti-unting umaatras. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan. Naghahanap ng paraan upang makatakas sa kamay ng katarungang dahan-dahan nang sumasakal sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng malawak na bulwagan ay tila isang nakabibinging pasabog. Walang sino man ang nangahas na gumalaw habang ang mga mata ni Don Gabriel ay nakapako sa mga piraso ng papel na duguan ang mga gilid. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang mabigat na pasanin para kay Attorney Mateo, na ngayoy unti-unti nang nilalamon ng sarili niyang pawis. Isara ang lahat ng labasan. Walang lalabas sa gusaling ito hanggat hindi natatapos ang lahat. Ang malamig na utos ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng mga trangkang bakal na nagsasara sa bawat pinto ay tila hudyat ng katapusan para sa mga taong nag-akalang ang kapangyarihan ay sapat na upang ibaon ang katotohanan. Hinarap ni Gabriel si Mateo. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo na imposibleng mabasag. Ipaliwanag mo ito, Mateo. Ipaliwanag mo kung bakit ang iyong pirma ay narito
sa isang dokumentong naglilipat ng pondo sa isang account na hindi naman sa kumpanya. At ipaliwanag mo rin kung bakit ang mga orihinal na kopya ay nasa basurahan at pinagtiyaga ang buuin ng isang bata habang ang mga pekeng ebidensya ay itinanim ninyo sa locker ng isang inosenteng tao. Nanginig ang mga labi ni Mateo. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay biglang naglaho, pinalitan ng isang hiyang hindi niya kayang itago. Don Gabriel, pakiusap, pakinggan niyo ako. Si Clara, siya ang may ideya ng lahat ng ito. Pinilit niya lang ako. Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa mga bisita nang marinig ang pagtatraidor ni Mateo sa kanyang kasabwat. Si Clara, na dati ay matikas na nakatayo, ay tila nabali ang mga tuhod. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Anong sabi mo? Ikaw ang nagnakaw ng pera dahil sa mga utang mo sa sugal, Mateo. Huwag mo akong idamay. Ang hiyaw ni Clara ay tila isang desperadong tinig ng isang taong nalulunod. Ngunit nang makita niya ang galit sa mga mata ni Gabriel, bigla siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Gumapang siya patungo sa paanan ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa laylayan ng pantalon ng lalaki. Don Gabriel, patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Huwag niyo po akong ipakulong. Pakiusap. Ang mga luha ni Clara ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang makapal na makeup. Nag-iiwan ng mga itim na mantsa na tila ba sumasalamin sa dumi ng kanyang budhi. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang binti ng lalaki, marahas siyang inihawi ni Gabriel. Ang bawat luhang inilalabas mo ay walang halaga kumpara sa bawat patak ng dugo at pawis na kinuha ninyo kay Rosa. Ang tinig ni Gabriel ay puno ng pandidiri. Tinawag niyo siyang basura, ngunit tignan ninyo ang inyong mga sarili ngayon. Kayo ang tunay na kalawang na sumisira sa kumpanyang ito. Sa hudyat ni Gabriel, pumasok ang mga otoridad sa loob ng bulwagan. Ang matigas na tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Mateo at Clara ay umalingaw-ngaw. Isang tunog ng katarungan na matagal nang inaasam ng marami. Habang kinakaladkad sila palabas ng mga pulis, ang mga bisitang kanina lang ay nangungutya kay Rosa ay ngayoy nakayuko na lamang sa hiya. Ang bawat sulyap nila kay Mateo at Clara ay puno ng pagkamuhi. Naiwan si Rosa na nakaupo pa rin sa sahig, yakap ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Tila ba hindi pa lubos na pumapasok sa kanyang isipan na ang bangungot ay natapos na. Ang matinding panginginig ng kanyang katawan ay dahan-dahang humupa, pinalitan ng isang matinding pagod na tila ba ang lahat ng lakas niya ay naubos na sa nagdaang mga oras. Bumaling ang tingin ni Gabriel sa mag-ina. Ang kanyang puso, na dati ay kasing tigas ng bato, ay tila nakaramdam ng isang bitak. Isang bitak na nagpapahintulot sa liwanag ng pagsisisi na pumasok. Lumapit siya ng dahan-dahan. Tila natatakot na baka sa isang maling galaw ay muling mabasag ang marupok na kapayapaang ngayoy na mamagitan sa kanila. Dahan-dahang inilahad ni Don Gabriel ang kanyang kamay. Isang pagkilos na nagpapakita ng pagnanais na tulungan si Rosa na makatayo mula sa malamig na marmol. Ngunit sa halip na abutin ito, isang marahas na panginginig ang dumaan sa balikat ni Rosa. Napaurong siya ng bahagya, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot na tila ba ang bawat paglapit ng isang taong makapangyarihan ay nangangahulugan ng panibagong pasakit. Ang sugat sa kanyang puso ay mas malalim pa sa mga hiwa sa kanyang tuhod, isang sugat na walang dugo, ngunit patuloy na kumikirot sa bawat paghinga. Tumayo ng tuwid si Don Gabriel at lumingon sa mga taong natitira sa bulwagan. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang mapagmataas na hari, kundi boses ng isang taong nahanap ang kanyang nawawalang konsensya sa gitna ng dilim. Hihingi ako ng paumanhin sa harap ninyong lahat. Ang simula ni Gabriel, habang ang bawat salita niya ay tila isang mabigat na bato na inihuhulog sa tubig. Nabulag ako ng sarili kong tagumpay at yaman.
Hinayaan kong maghari ang kasamaan sa ilalim ng aking ilong dahil pinili kong huwag tingnan ang mga taong tunay na nagpapatakbo sa kumpanyang ito. Rosa, patawarin mo ako. Hindi sapat ang anumang salita upang mabura ang kahihiyang idinulot namin sa iyo. Hinarap niya muli si Rosa at sa pagkakataong ito, nag-utos siya sa kanyang personal na assistant na maglabas ng isang tseke. Rosa, bilang paunang kabayaran sa lahat ng danyos, narito ang halagang makakatulong sa pagpapagamot ni Maya at sa inyong kinabukasan. Hindi mo na kailangang magtrabaho bilang maintenance. Bibigyan kita ng posisyong nararapat sa katapatan mo. Tumingin si Rosa sa puting papel na abot kamay na niya. Isang halaga iyon na kayang bumili ng lahat ng pangarap niya sa isang iglap. Ngunit dahan-dahan niyang iniling ang kanyang ulo. Ang kanyang boses, bagaman mahina, ay may paninindigang hindi kayang tibagin ng ginto. Sir, salamat po sa alok ninyo. Simula ni Rosa, habang hinahaplos ang buhok ni Maya. Pero ang dangal ko po ang kinuha nila sa harap ng maraming tao. Ang pagkatao ko po ang niyurakan nyo. Hindi po mabibili ng pera ang paghihilom ng loob ko. Ang tanging hiling ko lang po ay payagan nyo na kaming umalis. Ayoko na pong bumalik sa lugar na ito na nagpapaalala sa akin na ako ay isang basura lamang. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Gabriel. Naintindihan niya na may mga bagay na kapag nabasag na, hindi na maibabalik ng kahit anong yaman. Bago tuluyang lumabas, naglakad si Rosa patungo sa kanyang locker sa huling pagkakataon. Hinubad niya ang kanyang unipormeng may mantsa ng alak at alikabok. Sa gitna ng katahimikan, itinupi niya ito ng napakaayos, walang kahit isang lukot, at ipinatong sa ibabaw ng kanyang mesa. Ito ang kanyang huling mensahe, na kahit sa huling sandali, nanatili siyang marangal at maayos sa kabila ng duming ipinunas sa kanya. Dahan-dahang lumabas ang mag-ina sa malaking gusali. Ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanilang mga mukha, tila isang pagbati ng kalayaan. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang barong-barong sa gilid ng estero, ang dilim ay tila mas lalong naging siksik. Nang makarating sila sa kanilang maliit na pintuan, tumingin si Maya sa kanyang ina. Inay, paano na po tayo bukas? Wala na po kayo ng trabaho. Wala na rin po tayong pambili ng gamot ko. Tumingin si Rosa sa madilim at tahimik na paligid. Ang kanyang bulsa ay walang laman. At ang kanyang sikmura ay nagsisimula nang humiyaw sa gutom. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang agos ng maruming tubig sa kanal at ang mabigat na katanungang bumabalot sa kanilang kinabukasan. Paano nga ba sila mabubuhay sa mundong ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang sikmura ay nananatiling re-reserba sa kahirapan? Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga butas ng lona at yero ay tila isang banayad na paalala na ang buhay ay patuloy na dumadaloy, gaano man kabigat ang dinalang unos ng kahapon. Sa harap ng kanilang maliit na barong-barong, abala si Rosa sa pag-aayos ng isang malaking kawali. Ang amoy ng kumukulong asukal at hinog na saging na saba ay dahan-dahang humahalo sa hanging dala ng umaga. Isang halimuyak na nagbibigay ng pag-asa sa bawat kapitbahay na naglalakad sa makipot na eskinita. Inay, ako na po ang magbabalot ng iba. Masayang sabi ni Maya habang maingat na inilalagay ang hiniwang saging sa balat ng lumpia. Ang kanyang lagnat ay tuluyan ng humupa, pinalitan ng isang siglang tila. Baang pagkapanalo nila sa katotohanan ay nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Salamat anak. Basta dahan-dahan sa paghawak, baka mapunit ang balat. Tugon ni Rosa habang binabaligtad ang mga turon sa mainit na mantika. Ang tunog ng pagluluto ay tila isang masayang awitin sa kanyang pandinig, isang himig ng kalayaan. Kahit maliit ang kinikita sa pagtitinda sa ledyong, pakiramdam ni Rosa ay mas mayaman siya ngayon dahil hawak niya ang kanyang oras at ang kanyang dangal. Sa gitna ng kanilang pagkakabuo, isang anino ang dahan-dahang tumakip
sa sikat ng araw. Nag-angat ng tingin si Rosa at halos mabitawan ang kanyang sipit nang makita ang isang lalaking nakatayo sa harap ng kanilang dampa. Si Don Gabriel. Ngunit hindi ito ang Don Gabriel na nakasanayan ni Rosa. Wala itong suot na mamahaling suit, walang mga bodyguard na nakapaligid, at wala ang malamig na tingin na tila ba ang lahat ay mas mababa sa kanya. Nakasuot lamang ang lalaki ng isang simpleng puting t-shirt at pantalon, ang kanyang buhok ay medyo gulo-gulo, at ang kanyang mga sapatos ay bahagyang nadungisan ng putik mula sa eskinita. Rosa, maari ba akong makisalo? Ang tanong ni Gabriel ay may bahid ng pag-aalinlangan. Hindi niya hinintay ang sagot at dahan-dahang umupo sa isang lumang bangkito sa tabi ni Maya. Bago pa man makapagsalita si Rosa, kinuha ni Gabriel ang isang kahon ng Crayola at isang drawing book mula sa kanyang daladalang paper bag. Maya, balita ko mahusay kang mag-puzzle. Gusto mo bang turuan mo akong magkulay? Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Maya. Sa loob ng ilang sandali, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng pananalapi ay nakaupo sa tabi ng isang batang mahirap, seryosong pinag-uusapan kung anong kulay ang dapat ilagay sa mga bituin. Binaling ni Rosa ang kanyang atensyon sa pagluluto. Pilit na itinatago ang kaba at ang isang uri ng init na dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi pera ang dinala ni Gabriel, kundi isang malaking sako ng dekalidad na saging at asukal. Isang paraan ng pagsuporta sa bagong simula ni Rosa nang hindi tinatapakan ang kanyang prinsipyo. Sir, hindi po kayo dapat naririto. Hindi po para sa inyo ang lugar na ito. Mahinang sabi ni Rosa habang inilalagay ang mga bagong luto na turon sa isang lalagyan. Minsan, ang mga lugar na hindi para sa atin ang nagtuturo sa atin kung paano muling maging tao, Rosa. Tugon ni Gabriel habang nakatingin sa malayo. Bigla siyang lumapit at sinubukang tulungan si Rosa sa pag-aayos ng mga tinitinda. Sa kanyang pagkakataon, ang kanyang daliri ay bahagyang nadikit sa gilid ng mainit na kawali. Mabilis na binitawan ni Rosa ang kanyang hawak at hinawakan ang kamay ni Gabriel upang tignan ang paso. Sir, sabi ko na po sa inyo, huwag na kayong makialam dito. Masasaktan lang kayo. Sa halip na dumaing sa hapdi, isang marang tawa ang pinakawalan ni Gabriel. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang himala. Ito ang unang pagkakataon na nakita siyang ngumiti ng ganoon katotoo. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa gitna ng usok ng nilulutong turon at ang ingay ng eskinita, tila huminto ang mundo. Nakita ni Rosa ang isang lalaking sugatan din ang kaluluwa, naghahanap ng paraan upang mahanap ang sarili sa gitna ng mga bagay na dati ay itinuturing niyang basura. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag ng mga bulong-bulungan mula sa mga kapitbahay na nag-uumpisa ng mag-ipon sa malayo. Tignan mo si Rosa, hindi pa nga natatagalan ng makaalis sa kumpanya, may bago na namang biktima. Mukhang nakuha niya ang kiliti ng bilyonaryo, bulong ng isang babaeng nakasandal sa pader. Ang kanyang boses ay sapat na upang marinig ni Rosa. Napakagaling talagang gumamit ng bata para mang-akit. Akala mo kung sinong malinis, pero manggagansyo rin pala sa huli. Dagdag pa ng isa, habang ang kanilang mga mata ay puno ng mapanirang panghuhusga. Ang nangiti sa mga labi ni Rosa ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang anino ng mapanghusgang lipunan ay tila laging nakasunod sa kanya, handang lamunin ang bawat maliit na piraso ng kaligayahang pilit niyang binubuo. Ang init ng sikat ng araw sa palengke ay hindi kasing hapdi ng mga salitang lumilipad sa hangin. Habang maingat na inilalagay ni Rosa ang mga bagong luto na turon sa isang bilao, naramdaman niya ang matatalim na tingin ng mga taong dati ay tinatawag niyang kaibigan. Ang bawat bulungan ay tila isang malakas na huni ng mga bubuyog na hindi tumitigil sa pag-ikot sa kanyang ulo. Mabuti pa ang iba,
Hindi na kailangang magbanat ng buto ng husto. Isang ngiti lang sa bilyonaryo, busog na ang bulsa. Ang malakas na parinig ni Aling Saling, ang may-ari ng karinderya sa tapat, habang marahas na nagpupunas ng mesa. Huminto si Rosa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang sipit at pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang suot na apron. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaan na lamunin siya ng hiya. Nag-angat siya ng tingin at hinarap ang matandang babae nang may paninindigang hindi nito inaasahan. Aling Saling, ang bawat pisong kinikita ko rito ay mula sa sarili kong pawis. Ang boses ni Rosa ay hindi malakas, ngunit ito ay kasing tibay ng bakal. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas para mabuhay. Ang kailangan ko po ay respeto. Isang bagay na mukhang mahirap ibigay ng mga taong mas abala sa buhay ng iba kaysa sa sarili nilang kaldero. Mula sa di kalayuan, sa loob ng kanyang simpleng sasakyan, nakatingin si Don Gabriel. Nakita niya ang bawat pagkumpas ng kamay ni Rosa, ang paraan ng kanyang pagtayo ng tuwid sa kabila ng pangungutya. May kung anong alab ng paghanga ang sumiklab sa kanyang dibdib. Naisin man niyang bumaba at protektahan ang babae, pinili niyang manatili sa malayo. Naintindihan niya na ang tunay na katarungan para kay Rosa ay ang hayaan itong manalo sa sarili nitong laban. Nang mag-agaw ang dilim at liwanag, natagpuan ni na Gabriel at Rosa ang kanilang mga sarili sa isang maliit na parke sa gilid ng riles. Nakaupo sila sa isang lumang bangko na gawa sa bato. Walang maririnig, kundi ang mahinang sipol ng hangin sa mga puno at ang malayong tunog ng busina ng mga sasakyan. Alam mo, Gabriel, bago ako naging basurera, pangarap kong maging isang guro. Bulong ni Rosa habang nakatingin sa kanyang mga kamay na puno ng peklat. Gusto kong magturo sa mga batang katulad ni Maya, yung mga batang akala nila ay wala silang boses dahil sa kahirapan. Tumingin si Gabriel sa gilid ng mukha ni Rosa. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya ang kagandahang hindi kayang takpan ng anumang dumi ng mundo. Isang maliit na tuyong dahon ang dahan-dahang nalaglag at sumabit sa buhok ni Rosa. Nang hindi nag-iisip, iniunat ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapo sa buhok ng babae. Inalis ang dahon nang may pag-iingat na tila ba humahawak siya ng isang mamahaling kristal. Namanhid ang buong katawan ni Rosa sa init ng haplos na yon. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila nagpadala ng kuryente sa kanyang puso. Hindi sila nag-usap, ngunit sa katahimikang yon, naramdaman nila ang isang uri ng koneksyon na hindi kailangan ng mga salita. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkadikit, nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na simoy ng gabi. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho nang tumunog ang cellphone pa din ni Rosa sa loob ng kanyang bulsa. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Sa sandaling sagutin niya ito, tila naging yelo ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Akala mo ba ay natapos na ang lahat sa isang simpleng kulungan? Ang boses ay mababa, mabalasik, at puno ng puot. Ito ang boses ni Mateo. Ang perang ninakaw niyo sa dangal ko ay babayaran ninyo ng higit pa sa inaasahan mo, Rosa. Magkita tayo sa impyerno. Nabitawan ni Rosa ang kanyang telepono at ang pagbagsak nito sa semento ay tila isang hudyat na ang anino ng nakaraan ay muling bumalik upang lamunin ang bawat maliit na piraso ng liwanag na pilit nilang binubuo. Ang bawat hakbang ni Rosa sa loob ng makipot at madilim na eskinita ay tila sinasabayan ng mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang amoy ng basang semento at nabubulok na basura sa paligid ay tila lalong nagpabigat sa hanging kanyang hininga. Biglang napatigil si Rosa nang may isang bulto ng tao na humarang sa kanyang dadaanan. Lumabas mula sa anino, isang abandonadong pader. Si Mateo. Ngunit hindi na ito ang makisig na abogado sa loob ng husgado. Ang kanyang muka ay humpak. Ang mga mata ay namumula sa galit at desperasyon.
At ang kanyang suot na polo ay lukot-lukot na tila ba galing siya sa isang mahabang pakikipaglaban. Akala mo ba ay madali mo akong mapapabagsak, Rosa? Ang boses ni Mateo ay paos, puno ng kamandag na pilit ibinubuga sa harap ng babae. Isang hamak na basurera lang ang sumira sa buhay ko. Bawiin mo ang lahat ng sinabi mo. Pirmahan mo ang kasulatang ito na nagsasabing pinilit ka lang ni Gabriel na magsinungaling o sisiguraduhin kong hindi na masisikatan ng araw ang anak mo. Naramdaman ni Rosa ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumalikod. Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ni Mateo. Sa loob ng mga matang yon, wala na siyang nakitang kapangyarihan. Tanging takot na lamang ng isang taong nalulunod sa sariling dumi. Ang bawat pangungutya ni Mateo ay tila naging mahinang bulong na lamang sa kanyang pandinig. Attorney, tignan mo ang sarili mo. Ang tinig ni Rosa ay mahinahon, ngunit kasing talim ng punyal. Ang taong tinatawag mong basurera ay nakakatulog ng mahimbing sa gabi dahil wala siyang tinatagong bahid sa budhi. Pero ikaw, kahit gaano ka pa magmakaawa o manakot, hindi mo na maibabalik ang boses mong nawala na. Ang katotohanan ay hindi nabibili at lalong hindi ito napapatay ng pananakot. Mula sa kabilang dulo ng eskinita, patakbong dumating si Don Gabriel. Ang kanyang muka ay balot ng matinding pag-aalala. Ngunit bago pa man siya makalapit, napatigil siya sa kanyang kinatatayuan. Nakita niya kung paano tumayo ng tuwid si Rosa sa harap ng panganib. Nakita niya ang lakas ng isang inang hindi na kailangan pang iligtas ng sinuman dahil natagpuan na niya ang sariling sandata sa loob ng kanyang puso. Isang matinding galit ang gumuhit sa mukha ni Mateo. Itinaas niya ang kanyang kamay upang saktan si Rosa. Ngunit bago pa man ito dumapo, ang malakas at paulit-ulit na tunog ng sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng eskinita. Ang asul at pulang ilaw ay tumama sa pader, tila isang mabilis na pagdating ng katarungan. Ang mga otoridad, na lihim na tinawagan ni Gabriel bago pa man siya makarating, ay mabilis na pinaligiran si Mateo. Ang matigas at malamig na tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Mateo ay naging huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis palayo sa dilim, nanatiling nakatayo si Rosa. Huminga siya ng malalim. Tila ba ang bawat lason na dinala ni Mateo ay tuluyan ng tinangay ng hangin. Lumapit si Gabriel kay Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagsisisi. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang susi mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa babae. Rosa, hindi ito susi ng isang bahay o ng isang kotse. Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ito ang susi ng isang bagong gusali na ipinatayo ko para sa mga kababaihang naging biktima ng pang-aapi. Gusto ko sanang ikaw ang mamahala bilang direktor. Gusto kong ikaw ang magturo sa kanila na ang boses ng isang tinitingnan pero hindi nakikita ay ang boses na may kakayahang bumago sa mundo. Tumingin si Rosa sa susi na nakapatong sa kanyang palad. Ang metal nito ay malamig, ngunit ang kinang nito sa ilalim ng ilaw ng poste ay tila isang bagong bukas na pintuan patungo sa isang buhay na hindi na kailangang magtago sa anino. Makalipas ang 6 na buwan, ang sikat ng araw na tumatama sa puting pader ng Isabela Center ay hindi na tila isang malupit na paalala ng pagod, kundi isang mainit na yakap ng bagong simula. Ang amoy ng sariwang pintura at mga bulaklak sa hardin ay humahalimuyak sa bawat sulok ng gusali. Sa loob ng isang malawak na silid, nakatayo si Rosa sa harap ng isang grupo ng mga kababaihan. Hindi na siya nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay tuwid at ang kanyang mukha ay nagniningning sa isang uri ng ganda na nagmumula sa kapayapaan ng loob. Ang kanyang suot na asul na blouse ay simple ngunit malinis, sumisimbolo sa kanyang bagong katungkulan bilang direktor ng sentro. Habang nagsasalita siya tungkol sa pagpapahalaga sa sarili
At pagbangon mula sa dilim, ang bawat salita niya ay tila isang gamot na nagpapahilom sa mga sugat ng mga nakikinig. Ang boses na dati ay isang mahinang bulong lamang sa mga pasilyo ay isa na ngayong malakas na awit ng pag-asa. Mula sa bintana, maririnig ang masayang tawanan ni Maya habang naglalaro kasama ang ibang mga bata sa palaruan ng sentro. Ang bata ay malusog na, ang kanyang mga pisngi ay mapula, at wala na ang bakas ng lagnat na dati ay palaging nagpapahina sa kanya. Hindi na siya kailangang magtago sa ilalim ng mga mesa. Ngayon, siya ay malayang tumatakbo sa ilalim ng sikat ng araw. Nabalik lamang ang diwa ni Rosa nang mapansin niya ang isang pamilyar na bulto na nakatayo sa may pintuan. Si Don Gabriel, na ngayoy mas madalas nang nakasuot ng mga casual na damit kaysa sa mga formal na suit, ay tahimik na nagmamasid. May isang uri ng paghanga sa kanyang mga mata na tila ba nakakita siya ng isang obra maestra na dahan-dahang nabubuo sa harap niya. Nang matapos ang klase, dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Rosa. Sabay silang naglakad patungo sa balkonahe na nakaharap sa papalubog na araw. Ang langit ay puno ng mga kulay ng kahel at lila. Tila isang painting na walang hanggan ang ganda. Sabi ko na sa'yo, Rosa, ang boses mo ang kailangan ng mundong ito, mahinang sabi ni Gabriel habang nakatingin sa abot tanaw. Salamat, Gabriel. Pero hindi ko ito magagawa kung hindi mo ako tinulungan na maniwala muli sa sarili ko. Tugon ni Rosa, ang kanyang tinig ay may bahid ng tamis na tila ba ang bawat pait ng kahapon ay tuluyan ng natunaw. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Rosa. Ang kanyang malaking palad ay marahang bumalot sa maliliit na daliri ng babae. Ramdam ni Rosa ang init ng balat ni Gabriel, ang magaspang, ngunit mapagmahal na haplos na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi ito ang mabilis na tibok ng takot, kundi ang mabilis na tambol ng isang pusong muling natututong magmahal. Itinaas ni Gabriel ang kamay ni Rosa at tinitigan ang mga peklat sa kanyang mga daliri. Ang mga bakas ng pagbubuo ng puzzle sa dilim at ang mga sugat mula sa matagal na pagtatrabaho. Sa halip na mahiya, naramdaman ni Rosa ang isang uri ng dangal. Ang bawat peklat ay isang medalya ng kanyang pakikipaglaban. Ang mga kamay na ito ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Bulong ni Gabriel bago niya marahang idinikit ang kanyang noo sa noo ni Rosa. Sa gitna ng katahimikan ng dapit hapon, dahan-dahang isinandal ni Rosa ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang bawat hininga nila ay tila nagsasama, lumilikha ng isang himig ng pag-ibig na walang kailangan pang sabihin. Ang bawat takot, bawat ulan, at bawat unos ay tila naglaho na, pinalitan ng isang matamis na katiyakan na ang bukas ay hindi na magiging mag-isa. Ang mga bituin ay nagsisimula ng sumilip sa langit, tila mga saksi sa isang pag-ibig na nabuo mula sa mga piraso ng basurang itinapon, ngunit ngayoy nagniningning ng higit pa sa ginto. Isang taon ang mabilis na lumipas, ngunit ang bawat sandali ng katahimikan sa bagong buhay ni Rosa ay tila isang regalong hindi niya kailanman pagsasawaan. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng kanilang tahanan, hindi upang ayusin ang isang maruming uniforme, kundi upang pagmasdan ang isang babaeng puno na ng liwanag ang mga mata. Dinalaw ni Rosa si Clara sa loob ng piitan bago matapos ang buwan. Sa likod ng makapal na salamin na naghihiwalay sa kanila, nakita ni Rosa ang isang babaeng dati ay napakataas kung tumingin, ngunit ngayoy balot na ng pagsisisi at pangungulila. Ang matinis na boses ni Clara ay napalitan ng isang mahinang pakiusap para sa kapatawaran. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Clara. Ang mahinahong sabi ni Rosa habang nakatingin sa mga matang dati ay puno ng lason. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Pinapatawad kita dahil ayaw ko nang magdala ng mabigat na damdamin sa puso ko. Ang utang na loob na dati ay nakagapos sa akin ay wala na.
malaya na ako. Iniwan ni Rosa ang isang supot ng mga paboritong kakanin ni Clara sa gwardya bago siya lumabas ng kulungan. Ang bawat hakbang niya palayo sa malamig na pader ng bilangguan ay tila pagtatapos ng isang madilim na kabanata na hinding-hindi na niya muling babalikan. Natagpuan na niya ang tunay na kapayapaan. Isang uri ng kapayapaang hindi nakadepende sa paghingi ng tawad ng iba, kundi sa sarili niyang desisyon na bumitaw. Sa loob ng kanilang sala, kung saan ang sikat ng araw ay malayang pumapasok at humahalik sa makukulay na kurtina, nakaupo si Maya sa sahig. Sa kanyang harapan ay ang kanyang lumang lata ng biskwit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito naglalaman ng mga punit na papel mula sa basurahan. Inilabas ni Maya ang mga litrato. Ang litrato ng kanilang unang pagpunta sa dagat, ang litrato ng kanyang pagtatapos sa paaralan, at ang litrato ni Don Gabriel na buhat-buhat siya habang tumatawa. Inay, tignan niyo po. Ito po ang paborito kong puzzle. Ang masayang sabi ni Maya habang ipinapakita ang isang litrato kung saan magkayakap silang tatlo ni Gabriel. Lumapit si Gabriel at umupo sa tabi ni Rosa. Dahan-dahan niyang inakay ang balikat ng babae at sa pagkakataong ito, hindi na lumayo si Rosa. Ang bawat haplos ni Gabriel ay tila isang pangako ng proteksyon at paggalang. Sabay-sabay silang tumingin sa isang malaking puzzle na nakalatag sa ibabaw ng mesa. Halos tapos na ito. Isang piraso na lamang ang kulang upang mabuo ang larawan ng isang masayang pamilya sa ilalim ng isang malaking puno. Kinuha ni Rosa ang huling piraso at maingat itong inilagay sa gitna. Ang tunog ng paglapat ng karton sa isa't isa ay tila isang hudyat ng pagkabuo ng kanilang mga buhay. Natutunan ni Rosa na ang katotohanan ay tila isang mahiyaing ibon na madalas ay nagtatago sa mga pinakaabang sulok ng mundo. Ang mga taong madalas nating hindi nakikita, ang mga nagwawalis ng ating dumi, ang mga naglilinis ng ating mga kalat, sila ang mga tunay na saksi sa ating pagkatao. Ang bansa ay hindi lamang itinataguyod ng mga taong nasa itaas ng mga gusali, kundi ng mga pusong handang magtiis at magbuo ng mga bagay na akala ng iba ay wala ng halaga. Sa huling sandali ng dapit hapon, habang ang tatlo ay masayang nag-uusap sa loob ng kanilang tahanang puno ng pag-ibig, isang mahalagang aral ang nananatiling buhay. Ang isang pusong marangal ay hindi kailanman mananatiling tago sa dilim. Ang bawat piraso ng sakit ay bahagi lamang ng isang mas malaking larawan ng tagumpay, at sa huli, ang pag-ibig at katarungan ay palaging makakahanap ng paraan upang mabuo ang puzzle ng ating kapalaran.